Papasok lang na balita, nanganganib na pumalyang ceasefire ng Iran at Israel. Giit ng Israel, lumabag ang Iran sa kasunduan kaya gaganti sila. Itinanggi naman niya ng Iran. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Sunod-sunod na missile ang pinakawalan ng Iran kahapon para targetin ang airbase ng Amerika sa Qatar. Ganti nila ito matapos makisali ang Amerika sa sigalot ng Iran at Israel at bombay ng 3 nuclear sites ng Iran. Pero ang mga missile naharang ng Qatar kaya walang nasugatan o nasawi. Naantala naman ang ilang flights matapos pansamantalang isara ng Qatar ang kanilang airspace. Kasunod nito, inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Israel at Iran na magkaroon ng ceasefire at tapusin ang tinawag niyang 12-day war. Pero ilang oras pa lang nakalilipas, sinabi ng Israel na muling nagpakawala ng missile ang Iran kung saan napuruhan ng ilang establishmento. Hindi bababa sa 3 ang patay. Pero ayon sa state media ng Iran, pinakawalan ng last round of missiles bago pa maging epektibo ang ceasefire. May narinig din mga putukan sa Tehran na kabisera ng Iran. Makalipas ang ilang oras, inanunsyo ni US President Donald Trump na epektibo ng tigil putukan at wag daw itong lalabagin. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pumayag sila sa ceasefire. Sabay babala kapag may lumabag. Una na rin sinabi ng Iran na titigil sila kung hihinto rin sa pag-atake ang Israel. Samantala, sa isang media report sa Iran, inanunsyo na inaprubahan na raw ng Iranian Parliament ang panukalang isara ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang nasa 20% ng global oil at gas sa buong mundo. Sa gitna nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kinuukulang ahensya na tiyakin ang ligtas na repatriation o pagpapauwi sa mga apektadong Pilipino. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Mon Gualvez, News 5.